So ngayon po, ituloy natin yung number 3. Yung pangatlong katangian ng tinatawag po nating resurrection power. Pakisulat po ninyo sa inyong mga comment section. Releasing power. Anong ibig sabihin ng releasing power? Mula sa ating pagiging alipin ng kasalanan, tayo po'y pinalaya ng Panginoon sa talikala ng kasalanan. Ang tawag diyan, releasing power. Ang sabi ng Romans 6:4, resurrection power breaks every chains. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo ay winasak niya ang lakat ng tanikala na nakagapos po sa atin. The chains of sin, addiction, guilt, and shame, and everything. Lakat ng tanikala ng karamdaman, kahirapan, kapalaluan, kamunduhan, kasalanan, ang resurrection power ay mayroong releasing power. So again, pakisulat nyo nga po sa inyong comment section, malaya na ako. Hindi na ako alipin ng kasalanan. Ako'y malaya na. Ano ang pagkakaiba ng justification sa resurrection? Pakisulat nyo po yan. Justification cancels our guilt. But resurrection power cancels our bondages. Ito yung malaking pagkakaiba ng justification at ng resurrection. Ang justification, kinansila niya sa atin ang lakat ng guiltiness ng kasalanan. Na lagi tayong kinukonsensya na tayong masama at makasalanan. Justification cancels the guilt of sin in our lives. Subalit ang resurrection power, it cancels the bondages of sin in our life. Ang winasak ng muling pagkabuhay, hindi lang guiltiness, kundi bondages. Lakat ng tanikala, lakat na nakabalimbilang po tayo, lakat ng kadena ng kasalanan, ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay, winasak lakat yan. So tandaan po natin, we are not only forgiven legally, but we are freed spiritually. Kaya nang tayong tumanggap kay Kristo at maranasan natin ang resurrection power, hindi lang pagpapatawad sa kasalanan ang natanggap natin. Hindi lang pagiging matuwid ang natanggap natin. Ang natanggap po natin ay kalayaan mula sa tanikala, sa kadena, at bilangguan ng pagkakasala. If you believe that, type Amen. So again, stop going back what God already freed you from. Dahil sa kapangyarihan ng resurrection power, huwag na ho tayong babalik sa dating tanikala, dating kadena at dating bilangguan sapagkat tayo'y pinalaya na ng ating Panginoon. Start walking in your new identity with the releasing power of resurrection. Tandaan po natin ito. Freedom is always available. But surrendered is required. Andyan yung kalayaan na ipinapangako ng resurrection power. Anytime, available yan. Pero mararanasan lang natin yung releasing power ng resurrection, ang requirement, surrender. Isuko natin ang buhay natin sa Diyos, ibigay natin ang buhay natin sa Diyos, ipaghamit natin ang buhay natin sa Diyos, at lumakad tayo sa kanyang kalooban, mararanasan mo ang tunay na kalayaan. Take note, we are not fighting for freedom. We are fighting from freedom. Lumalaban tayo hindi para makalaya. Lumalaban tayo kasi pinalaya na tayo ng Diyos. Naglilingkod tayo sa Diyos hindi para mapalaya. Naglilingkod tayo kasi pinalaya na tayo ng Diyos. Sulat nga natin sa ating comment section, I am free. I am liberated. Ako'y pinalaya na sa tanikala ng kasalanan. Hindi ka na prisoner. Hindi ka na isang bilanggo. Kaya wag na tayong babalik sa bilangguan.
Hindi na tayo nakakulong, kaya wag na tayong babalik sa kulungan. Akala natin comfort zone? Hindi yung comfort zone yan. Kulungan yan. Bilangguan yan. Kaya kapag ang demonyo, ang mundo ay bumubulong sa atin na bumalik tayo sa pagkakasala, bumalik tayo sa pagkakaalipin sa kamunduhan, kalayawan, lagi mong sasabihin sa demonyo, malaya na ako. Ito lang po yung challenge sa atin. The door of freedom is always open. Sa lahat ng mga mananampalataya, sa lahat ng mga anak ng Diyos, sa lahat ng mga tumanggap kay Kristo, at sa lahat sa naniniwala sa resurrection power, bukas ang pintuan ng kalayaan. Ayaw mo lang lumabas. Again, kapatid, kaibigan, the third power of the resurrection, releasing. Pinalaya ka na. Hindi ka na bilanggo. Hindi ka na nakakadena. Hindi ka na nakaselda. Bukas na pintuan. Ibigay mo buhay mo kay Kristo. Ipagamit mo. At lumakad ka sa kalooban ng Diyos at mararanasan mo yung tunay na kalayaan.